Welcome to our farm. This is our farm life. Ganito talaga ang buhay ng isang farmer. Hello guys! Welcome back to our vlog. Ina nga, ngayong araw na ito, samahan niyo akong itur ko kayo dito sa farm ni Tita Ria. Si Tita Ria po ay isang Filipina na taga Cebu at napakatagal na po siya na dito sa Western Australia, Albany. At siya nga po ay tinatawag na mami ng maraming mga Filipino dito sapagkat siya ang isa sa mga unang Filipina na kumalinga, nag-alaga sa mga naunang Filipino. Siya po ay napangasawa niya, isang Australiano na farmer, si Daddy Kit, kung tawagin po ng maraming mga Filipino. At ngayon nga po, ipapakita ko sa inyo, nagkataon na abutan natin ang harvest ng kanilang tinatawag na blue gum tree. At para po sa ating kaalaman, alam nyo ba na ang blue gum tree ay raw material ng mga ginagawang papel? Tama po kayo. Ang punong ito ang ginagawang papel. At ang araw na ito ay napakaganda. Nagpunta lamang po ako dito sa Denmark, which is 40-minute drive mula sa Albany na pinanggalingan ko. At nagkataon, I'm very glad na nagpunta ako dito sapagkat natagpuan ko ang harvest ng blue gum tree na tinatayang 10 taon bago po ito ma-harvest. How many hectares is your farm, Tita? 800. 800? 800 acres or acres. 800 acres. Just imagine that. Talaga namang nung nalaman kong 800 acres, talaga namang malula-lula ako. Iniisip ko gaano kalawak. Kaya ito po yung literal na sinasabi natin sa Batanggenyo na lahat ng natatanaw ng iyong mga mata, akin yan. Yan. Ang mag-asawa pong ito, ang may-ari ng 800 acres na yan. Imagine nyo na lamang ang 800 acres. At ito nga po, pinapakita ko sa inyo ang video kung paanong ang machine na ito tinatalasan, binabalatan, pinuputol ang mga puno. At ito pong blue gum tree na ito, kung inyong mapapansin, ay tuwid na tuwid. Para po siyang, actually, mas tuwid pa ito sa kawayan. Yan po, pinuputol siya ng ganon. Tapos ay isang tao din lamang po ang gumagawa niya na. Alam niyo po, ito dito natin makikita gaano kahalaga ang machine. Imagine, 800 acres. Dadalwa o tatatlong tao nag-harvest ng napakaraming mga puno na ito. At ay nga po kay Daddy Kit, kung tawagin ng mga Filipino, umaabot ng 6 na buwan ang pag-harvest nila dito. Pakinggan natin kung ano bang pinagdadaldal ko dito. Adventurous and very inquisitive. yan pala pong mga punong ito, itinatanim ng 10 years bago anihin. At ang mga punong ito, ang tawag dito ay blue gum tree. At itong blue gum tree na ito ay ginagawang mga papel. At itong 80 acres, imagine 80 acres. 800 pala, hindi 80. Sorry naman po. Nagkamali lamang po. Ayan, kita nyo naman. Napaka-unassuming, napaka-humble, at napakabait po ni Tita Ria na siya namang nag-guide sa atin. Biruin nyo, kung tutuusin, sa yamang niyang iyan. Sorry po, Tita Ria, sinabi ko sa sobrang yaman. Ano po? Ibig ko lamang pong sabihin, hindi nyo mahalata. At kita nyo, yung kanyang pananampalataya sa Santo Niño, galing pang Cebu. Dala-dala niya at talaga namang kanyang inaakay palagi ang mga Filipino at lalo tigit ang kanyang pamilya kay Kristo. Ayan, sundan natin ang truck na ito kung saan dinadala ang mga punong ito. Sinasabi ko, saan nyo po ba dinadala ang mga truck na ito? Actually, ang mga company na po, ito pong lupa nila ay nirentahan ng company at sila na po nagtanim. Anyway, pinapakita ko po mga punong sunog na iyan ay mga nasunog po. Bagsi po sa inyong kalaman, diga po kung inyong palagi naririnig, usong-uso ang bush fire dito sa Australia. At kwento nga po ni Tita Ria na itong kanilang 800 acres na ito ay almost half ay nasunog. At ito nga po ay muling tumubo lamang. Kaya ngay nag-regrow ang mga punong ito. Anyway, sabi nga po niya ay
talaga namang worst nightmare na ang kanilang farm na ito ay nasunog at hindi nila maalis ang makalisan sa kanilang bahay. Na talaga namang imagine ninyo, nasusunog ang kapaligiran at ang buong mga helicopter na mga bumbero ay talaga namang ang tumutulong sa kanila. But anyway, sabi nga niya, thanks be to God, nakaraos at talaga namang pag mabuti ang kalooban mo talaga, pagpapalain at pagpapalain ka ni Lord. Kita niyo po yan ha, walang pagsubok na hindi makakayanan, makakabangon at makakabangon basta magtiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo pababayaan sapagkat ang Diyos na tapat ay magiging tapat din sa mga taong tapat sa Kanya. Anyway, tingnan po natin, let's have a close up ng itong machine na ginagamit sa pangputol, pangtalas at saka sa pag-harvest ng mga punong ito. Siyempre, hindi tayo dapat mawala dyan. Kaya sabi ko, tita, inyo nga po muna akong kuhanan dito. Kita nyo naman tayo. Talaga namang ating kausapin si The Transformer. Sabi ko, parang Transformer ito. Kita nyo naman, tuwang-tuwa naman si Father Joel. Talagang ganyan po kababaw ang aking kaligayahan. Ano po, sa mga parokyano at sa mga nakakakilala sa akin na sinasabing, alam nyo, Father, ba't ka kayo puro laging nakangiti? Kasi po, kapag mababaw ang ating kaligayahan, ibig sabihin, madali tayong makontento sa mga simpleng bagay. At kapag nakukontento tayo sa mga simpleng bagay, talaga naman pong lagi tayong matututong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At yan na nga po, pinapakita ko, dito tayo sa other side ng kanilang farm. Ito na yung mga pinatas-patas na iba pang mga lag. Sabi ko ni Tita Ria, gusto mo ga, Father, mag-video sa ibabaw ng mga lag na yan? Sabi ko, naku po, baka po tayo maggulungan. At yun na nga po si Daddy Kit, na kung tawagin na yung mga Filipino dito, ang ating driver, ay talaga naman pong ipinasyal ako at talaga namang siya po nagsabi sa akin, ipapasyal ko kay Father. At ito na nga po yung mga truck na pumipick up sa mga lag na dadalhin sa kung saan mang factory. Actually, minsan dinadala na ito sa ibang bansa eh. Ay siya, maraming salamat sa inyo mga masugid nating tagapanood. Abangan nyo ang part 2 ng aking video na ito. Bye-bye!